Hello mga ka-NRB. Magandang umaga sa inyong lahat. At ngayong araw na to, actually, katatapos ko lang rewiring mga ka-NRB. So, i-explain ko lang po yung mga kaganapang pangyayari kanina lang. So, nung chinik up ko po ito, lahat po, kung mapapansin nyo, meron na ngayong tape ito. Ilagay natin ito. So nung chinik up ko po ito lahat, napansin ko, at kung mapapansin nyo, sa kada naka-electrical tape po, lalagyan ko na po kasi ito. Kung mapapansin nyo, sa bawat makikita nyo mga ganyan, ibig po sabihin yan, ito, bunga po ito ng, yan, bunga po yan ng tinatawag nating pagkaputol, ito, dahil sa kinakagat ito ng mga master splinter or tinatawag nating mga daga. Yan po, halos kung mapapansin nyo, ito, pati ito, yan, at sa bandang dito, at hanggang sa yan, ito, okay lang yan. Kita nyo, may kagat yan, kagat ng ngipin ng daga. So lahat po ng mga makikita nyo naka-tape na ngayon, naka-electrical tape, ay produkto po yan ng pagtitrace natin. Kasi sa component, pagkukumpuni ng mga electronics repair, katulad nito, ay bago mo galawin yung mga components katulad nito, yung mga capacitor, yung mga resistor, etc., ay bago ka pupunta doon, basically ay go with to the so-called basic, and that is the so-called visibility or physical appearance of everything. So una mong pagka-iisipin, try to check the wirings like this, the connectors, female, either male or female, the ribbons, at lahat ng mga kuryente. Pagkatapos ng mga kuryente, dadako ka sa tinatawag nating mga connectors or adapters, male or female. Tapos pati din sa ribbon, check mo yan lahat, kasi yun ang pinagmulan ng loose contact at ayaw mag-produce ng circuit or current functioning. Pagkatapos nun, pag katulad nito, na-troubleshoot ko na yung mga linya, madali lang matrace yun, kahit naputol pa yan, kahit hindi mo alam kung saan galing yan, matitrace mo yan. Bakit? Dahil sa advantage po ng tinatawag nating color code or color coding ng ating mga wirings. Kaya na-trace ko po sila kahit walang tester, dahil po sa color code na kung saan yung kadugtong niya, hanapin ko lang yung kulay at tiyak hindi ka na problema kung tama ba o mali yung pinagkukunikan mo. So yun nga, natapos ko na pong i-reconnect lahat ng wirings, at medyo may nasira lang ito, yung switch na basag po ito. Madali lang po ito, this is hardware replacement, papalitan na talaga ito. At dito po yan, binabypass ko na lang po, dyan talaga yan, pero kaso wala, temporarily ito. At saka ito, putol po ito. Ito po yung
output niya. 100 volts po yan. Wala, hindi makita. 100 volts po ito. Kung titingnan natin yung ating transformer, may tatlong voltahe po ito na power source voltage. Yung pinakaunang linya, ito po ay may kabuuang voltahe 100 volts. Ayan, kikita niyo. Tuturo ko po. 100 volts para sa dito po yan. Pangalawang linya, bumababa po siya ng 30 volts. Ayan. At ito yan. Pangatlong linya naman po, dumating siya sa 30 volts. Ito 37 volts. Ito 30 volts ampere. So ito po, may pinagkukunan po itong tatlong voltahe. Kabuuang kaganapan upang mapagana po itong instrumento na ito, yung ito po, yan po yung brand. Para mapaandar po ito, kailangan po niya ng 100 voltage. Ito po yung total output ratings ng instrumentong electronics piano po ito. So yun nga, at na-check ko na po yung mga wirings, okay na, walang putol po yan. Go with the next basic principles, yung tinatawag nating mga components. Katulad nito po, yung capacitor natin, kasama na din sa mga components yung tinatawag nating ito, yung fuse. Actually, kung makikita natin, may missing isa mula dito, primary fuse. Ito po yung output. Dito po nanggaling yung 220. Actually sa switch po ito, but actually naka-bypass na rin ito. Ito pag i-switch on yan, dadaan po yan kasi dito. Pag mag-trouble, may trouble sa voltage 220, like hindi niya maagapan sa sobrang lakas, kahit 220 yan, 230, may posibilidad na pag ma-break niya yung law of current voltage, ay wawasakin niya yung, or sisirain niya yung tinatawag nating fuse. Ang disenyo kung bakit may fuse dyan, kasi siya yung humahadlang ng malakas na current voltage. Pag hindi niya maagapan yun, siyempre masisira siya at mapuputol yung linya niya, yung tinatawag nating may dyan, may kunting maliit na sinulid, katulad kanipis ng ating buhok, one strand of hair. So yun, isa, dalawa, tatlo, apat, panglima ito. So missing po yung isa, dalawa, tatlo, apat. At yung PCB board po natin, PCB board natin, mayroon siyang caption. Ayan po, madali lang po, 2 amperes 250 volts or something, 2.50 volts. Yan po, kahit mawala yung piyesa na tinatawag ng fuse, madali mo yang mapapalitan sa pamamagitan nito. At yung ibang fuse naman, ito iba to. Yung kinakailangan niya is 1 ampere 250 volts. Hindi katulad nito, 2 amperes. At ito naman 1 amperes 250 volts. At itong isa naman is 1 amp, anong tawag nito, 1 1.6 amperes and then 250 volts. So magkaiba po yung fuse amperes po. Kaya kahit walang sampol, mahanapan pa rin yan. So pagkatapos nun, yung mga components ma-check mo, alam natin na yung dahilan kung bakit magmamalfunction yung mga yung instrumento ay dahil na rin sa bumababa yung voltage ng mga components. Ito po, may numero po ito. Ayan. Pag gagamitan mo yung tester, dapat nasa 200 microfarad, 30 volts, 35 volts po yung kabuuang capacity or capacitance nito. Ayan. Pag magkaroon po ito ng kuryente, dapat magiging
mamimeasure niya itong voltahe na to. Ito po yung capacitor para sa 35 volts na capacitor. Ang capacitance niya po ay 35 volts yung nandito. Kaya makakakuryente po ito. Tapos itong tinatawag natin 2,200 microfarad. Ito po yung settings na gagamitin mo doon sa tester mo. Pag na-test mo yan, edi okay na. Tapos pag ito talaga yung susundin natin. Set up 2,200 microfarad. Pagkatapos nun, dito yan. Set up mo yan. May makikita natin dito. Ayan, di ba? So may times 100. May 150 microfarad. 1.5 milliampere. Times 1. Alam mo na mga batikang yan. So 1,000 K, that is 1,000 K, that is 1,000. Ito times 100, ito times 1,000. So ibig sabihin, ito yung microfarad value niya, 150. So alam na natin, pag na-hit niya yung palo ng 35 volts, ibig sabihin, okay yan. Pag bababa yan ng at least siguro mga sabihin natin 5 volts, baka medyo magka-problema tayo na yan. At may magkakaroon ng low voltage. Yung resulta ng piano, medyo may kakaiba na talaga. Yeah, best option is to replace. Another thing, yung bulkiness. Ito po. Originally, ganito po sana. Flat lang po yan. By physical check-up, pag flat yan, outward check-up appearance, good yan. Pero hindi rin natin masasabi na dahil flat yan, ay okay yan. Kaya nga, itong si tester yung magsasabi sa atin na talagang okay yan. Kasi i-measure niya yung standard voltage or capacitance, voltage capacitance. Kung anong nakasulat sa capacitor na ito, dapat pag i-measure siya ni tester, papasa siya. Pag bababa yung palo, ibig sabihin, hindi masyadong mababa, okay pa yan. Pero may kahinaan na talaga yung hagod ng kanyang capacitor. Yung capacitance niya, pag hindi masunod yung tatak nito, problema na yan. At least, minimum to 3% percentage of the voltage capacitance. Pag bumababa yan ng 5 hanggang sa pababa, hindi ay problema din. So, how to check the physical appearance that this component is good? The bulkiness. If this is not bulky, ibig sabihin, pasado yan sa physical testing mo. Pero may inner appearance na dapat mong gagawin. Hindi pa yan safety by outward appearance, physical appearance check-up. Ito yung pinakamaganda. Pero sa ganito, huling-huli na natin to. Bulkiness. Failure na po ito sa physical testing. Tapos pag i-test pa natin sa tester, talagang hindi na niya mamimit up yung voltage capacitance na nakasulat dito. So ibig sabihin, kung gusto mo ng maayos at standard na capacitance or hagod ng bawat component na to, dapat naka-sit up sa tamang palo. So yun po. Yan po, meron pong mga ground po ito. Kadalasan mayroong ground. Yan. Bakit mayroong mga ground po? Yung ground po kasi yung casing natin mostly, makikita natin mostly mga metal po ito. Ang rason po kung bakit halos lahat nilalagyan ng ground katulad yan sa hinges, sa hinges meron yan. Bakit kadalasan meron ganyan? Yung transformer
nilagyan ng ground. Yung mga hinges, lahat ng mga metal po or aluminum, nilalagyan po talaga yan ng ground para po i-minimize yung possibility na makukuryente si user. Kasi po metal po ito. Ibig sabihin, may posibilidad pag matouch niya yung metal portion ng casing at tapos hindi nilagyan ng ground, nako, makukuryente siya sa 100 volts. Kasi 100 volts po ito eh. Although 220 volts yung sinasabi nating total output voltage ng ating dito sa Pilipinas. 220 to 230. Sa ibang bansa, 110 volts. Pero dito sa atin, 220 to 30 to 40, something like that. Minimumly, 230. So, ibig sabihin, yun, yung standard. Pero dahil sa ginawa itong piano na to, na yung total voltage, current voltage niya is 100. Kaya 100 lang. Itong kabuuan na transformer na ito, 100 volts lang talaga ito. At hinahati sa pangatlong voltahe. Unang voltahe, pinakamalakas, 100 voltage. This is total overall voltage current. At may pangalawa, 37 voltage. And then 30 voltage ampere. So may kanya-kanya pong pinanggagamitan kung bakit hinahati po yan. But actually, 100 voltage sa kabuuan po. Yung 37 volts, mayroon yung patutunguhan kung panghihimasukan mo yung bawat linya. Ito, si 37 volts, siya po si dilaw. Kung ititrace mo yan sa soldering, sa tester, mahanap mo kanino niya sinusupply yung 37 volts. Pag i-trace mo yan, si 100 volts, alam na natin yan sa kabuuan. Itong si 30 volts, natitrace mo din yan. 30 volts, ito po si gray. Ayan. Ito po yung si positive, negative yan. Automatically. Although, itong voltage na ito, puro to. Ito po si primary to eh. Secondary nandito. Ito yung receiver. Ito input. Ito yung output. Pag receive niya, 220. Pagdating ito, 100 volts. Papalo niya, 100 volts pa rin yan. Sa kanyang linya. Ito sa 37 volts po ito. Ito sa 30 volts. So may kanya-kanyang voltahe na kanyang dadaluyan ng kuryente dahil yun yung bagay sa kanya. Walang ibang voltahe na makapasok sa bawat linya ng kuryente. Ganon din sa mga electronics na ito. Ito lang yung capacity niya, your capacitance ng kapasitor na ito. Yung iba, may iba din yan. So, medyo nataas-taas na yung pagkasabi ko. Ang ibig ko lang pong sabihin na okay na po ito. Kaya lang hindi pa ito mapapagana kasi wala po ito. Delikado po yung components o yung instrumento na to pag walang ganito. Bakit? Dahil may posibilidad na kung wala yung mga fuse natin, pag may kuryente na makapasok, malakas na kuryente ng voltahe, ay talagang sisirain niya. Pwedeng ito, but kung saan hahagod yung kuryente niya, yung C220. Hindi niya mapipilter yun dahil wala nang tagasagap or protection sa kanya. Yung fuse, ito yung masisira pag sobrang lakas na ng kuryente. At pag nasira yan, pinipigilan niya na makadaloy ng tuloy-tuluyan yung mga piyas, yung mga kuryente. Imagine, 220, pag wala yan, dadaloy siya. Sisirain niya si 35 volts. What is 35 volts compared to 220 volts? Si 220 to 30 volts or 240 volts, ilalagay sa isang container na may capacity or capacitance voltage na 35, sasabog talaga yan. Excuse me, boss. Sasabog talaga yan. Kaya, upang hindi ito sasabog, ito lang talaga yung dadaloy sa kanya
na current voltage. To illustrate once again, isipin natin ito yung tangke ng tubig, yung volume ng kanyang tubig na dapat ilalagay is 35 liter. Sabihin natin liter kasi tubig. 35 liters ang ilalagay sa kabuuang container na ito. Dapat 35 lang talaga. Kasi pag lalampas yan, magli-leak po yan. Kaya ang nangyayari sa mga piyesa, pag nakapasok yung sobrang voltahe, like 36 volt, aba hindi na yan ordinaryo. Magli-leak po yung voltage, current voltage yan. At ang mangyari, pag mag-leak yan, yung fluid nito, magkakaroon kasi ito ng fluid. Although, sa loob nito, kung titingnan mo, iba yun. Iwan ko bakit malulusaw siya. Siguro may chemical reaction. Kuryente yan eh. Pag mag-leak yan, alam nyo na mangyayari. The enemy of electronics components is water. Or components are water. Water. The solution that is H2O or water. Kaya, hindi siya bagay mag-leak. Hindi siya dapat mag-leak. The only thing, the current voltage should not surpass this voltage capacitance. So, hanggang dito na lang po. At ito po yung part 1 or episode 1 ng ating temporary troubleshooting. Follow po tayo sa susunod na mga updates. Hanggang sa muli, NRB Archmaker.